Pag umabot ka ng 70 taon, ito ang mga dapat mo nang iwasan. Magandang araw po, mga ka-senior. Narito na naman ang inyong ka-senior health tips. Gabay natin para sa mas malusog, mas ligtas, at mas masiglang pamumuhay sa ating golden years. Mga ka-senior, pag umabot tayo sa edad na 70 pataas, marami ng pagbabago ang nangyayari sa ating katawan. Hindi na katulad ng dati ang ating lakas, bilis, at resistensya. Mas mabilis na tayong mapagod, mas sensitibo na ang ating katawan, at mas kailangan na nating maging maingat sa ating mga ginagawa araw-araw. Pero tandaan po ninyo, ang pagtanda ay hindi kahinaan. Ito ay isang yugto ng buhay na dapat nating alagaan at pahalagahan. At isa sa pinakamahalagang paraan para manatiling malusog ay ang pag-iwas sa mga bagay na maaaring makasama sa atin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat na nating iwasan pag umabot tayo ng 70 at kung bakit napakahalaga nito sa ating kalusugan at kaligtasan. Huminga muna tayo ng malalim at simulan na natin. Una, iwasan ang sobrang pagod at puyat. Mga ka-senior, habang tumatanda tayo, mas kailangan ng katawan natin ang pahinga. Hindi na tulad ng dati na kaya nating magpuyat at magtrabaho ng tuloy-tuloy. Kapag kulang sa tulog, humihina ang immune system, bumabagal ang memorya, at mas tumataas ang risk ng sakit tulad ng high blood pressure at heart problems. Napapansin ninyo ba na kapag puyat kayo, mas madali kayong makalimot o mawalan ng gana? Iyan ay senyales na kailangan na ng katawan ng pahinga. Subukan po nating matulog sa parehong oras gabi-gabi. Iwasan ang gadgets bago matulog at gumawa ng simpleng routine tulad ng pagdarasal o malalim na paghinga. Ang sapat na tulog ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ikalawa, iwasan ang maling pagkain. Mga ka-senior, ang kinakain natin ay direktang nakakaapekto sa ating kalusugan. Ang sobrang alat ay maaaring magdulot ng high blood pressure. Ang sobrang tamis ay maaaring magpataas ng blood sugar. At ang sobrang mamantika ay maaaring makaapekto sa puso. Habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga ganitong pagkain. Hindi naman kailangang iwasan lahat, pero mahalaga ang moderation. Dagdagan ang gulay, prutas, isda, at bawasan ang processed foods. Kahit maliit na pagbabago sa diet ay may malaking epekto sa kalusugan. Ikatlo, iwasan ang hindi paggalaw. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming senior ay ang pagiging sedentary o hindi gumagalaw. Kapag palaging nakaupo o nakahiga, humihina ang kalamnan, bumabagal ang daloy ng dugo, at mas tumataas ang risk ng sakit. Mga ka-senior, hindi kailangang mabigat ang exercise. Kahit simpleng paglalakad, pag-stretching, o gawaing bahay ay sapat na. Ang mahalaga ay gumagalaw tayo araw-araw. Ikaapat, iwasan ang stress at sobrang pag-aalala. Ang stress ay hindi nakikita, pero malaki ang epekto nito sa katawan. Kapag palagi tayong nag-aalala, tumataas ang blood pressure, humihina ang immune system, at naaapektuhan ang ating tulog. Subukan po nating bawasan ng stress sa pamamagitan ng pagdarasal, pakikinig ng musika, o paggawa ng hobby na nagpapasaya sa atin. Tandaan, hindi natin kontrolado ang lahat, pero kaya nating kontrolin ang ating reaksyon. Ikalima, iwasan ang pag-ignore ng sintomas. Ito po ang isa sa pinakadelikado. Kapag may nararamdaman kayong kakaiba, pananakit ng dibdib, pagkahilo, panghihina, o biglaang pagbabago sa katawan, huwag itong ipagsawalang bahala. Maraming seryosong sakit ang nagsisimula sa simpleng sintomas. Mas mabuting maagapan kaysa lumala. Kumonsulta agad sa doktor kung kinakailangan. Ika-6, iwasan ang pag-iisa palagi. Mga ka-senior,
Ang pagiging mag-isa ay maaring makaapekto sa ating mental at emotional health. Kapag walang kausap o kasama, mas madali tayong makaramdam ng lungkot at stress. Subukan po nating makipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan o kapwa senior. Kahit simpleng kwentuhan o tawag ay malaking tulong. Ang koneksyon sa ibang tao ay mahalaga sa kaligayahan. Ikapito, iwasan ang kawalan ng routine. Ang pagkakaroon ng daily routine ay nakakatulong sa katawan at utak. Kapag may regular na oras ng pagkain, tulog at galaw, mas nagiging maayos ang ating araw. Nakakatulong din ito sa memorya at mental clarity. Ikawalo, iwasan ang pagiging pabaya sa sarili. Minsan, dahil sa pag-aalaga sa iba, nakakalimutan na nating alagaan ang sarili. Pero tandaan, kung hindi tayo malusog, mahihirapan din tayong tumulong sa iba. Maglaan ng oras para sa sarili, magpahinga, kumain ng tama, at alagaan ang katawan. Ikasiyam, iwasan ang maling postura at biglaang galaw. Habang tumatanda, mas madaling ma-injure ang katawan. Ang maling pagyuko, pagbuhat, o biglaang galaw ay maaaring magdulot ng sakit sa likod at tuhod. Dahan-dahan lang sa paggalaw at siguraduhing tama ang posture. Ikasampu, iwasan ang kawalan ng purpose sa buhay. Mga ka-senior, ang pagkakaroon ng purpose ay nagbibigay ng sigla sa buhay. Kapag may dahilan tayong gumising araw-araw, mas nagiging masaya at motivated tayo. Maaaring ito ay pag-aalaga ng apo, pagtatanim, pagluluto, o simpleng pagtulong sa iba. Ang purpose ay hindi kailangang malaki. Kahit maliit na bagay ay sapat na. Mga ka-senior, tandaan, ang pag-iwas sa mga maling gawain ay isang malaking hakbang tungo sa mas malusog at mas mahabang buhay. Hindi natin kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay unti-unti nating inaayos ang ating lifestyle araw-araw. Sa tamang pag-iingat, maaari pa rin tayong maging masaya, aktibo, at puno ng pag-asa sa bawat araw. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa kapwa ka-senior at pamilya, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. Hanggang sa muli, ka-senior, ingat po kayo lagi at God bless.